Ng batang ito ay may kakayahang mag-level up, kaya siya ang naging pinakamalakas na may pinakamataas na stats, si Jinwoo na isang tipikal na pangit at nakakasuklam na bida na walang direksyon sa buhay. Umalis ang kanyang ama para bumili ng gatas at ang kanyang ina ay nasa coma. Iniwan siya bilang isang walang silbi at dukhang lalaki na kailangang pakainin ang kanyang nakababatang kapatid, gamit ang kanyang kakayahan bilang isang A-rank na hunter. At sa pagpapatuloy ng ating recap, binisita ni Jinwoo ang kanyang ina sa ospital at umupo sa tabi niya habang pinag-isipan niya ang recipe sa paggawa na ipinakita sa kanya ng sistema, at ito ang elixir ng buhay. Ayon sa paglalarawan, kaya nitong gamutin ang lahat ng sakit at baka sa pamamagitan nito, maaari niyang muling ibalik ang kanyang ina mula sa mahabang pagkawala sa sarili dahil sa coma. Kinakailangan ng elixir ang tatlong magkaibang bagay, ngunit wala siyang kahit isa rito kaya hindi niya ito magagawa sa ngayon, gayunpaman ay alam niya kung saan niya mahahanap ang mga bagay na ito, subalit ang pagpasok sa pintuang iyon sa kasalukuyan niyang antas ay katumbas ng pagpapakamatay. Kaya nagpa siya si Jinwoo na bumalik doon kapag siya ay malakas na at mataas na ang antas, para dito ay muling nakipagkita siya kay Jinho at nagpa siyang tanggapin ang alok nitong gumawa ng 19 pang raid kasama siya. Labis ang kasiyahan ni Jinho ngayon na pumayag si Jinho na tumulong, gayunpaman ay may mga kondisyon siya at si Jinho lang ang papasok sa mga dungeons at wala ng iba. Labis na nagulat si Jinho dahil hindi niya akalaing gusto ni Jinho na silang dalawa lang ang haharap sa mga C-rank na dungeons. Ngunit iyon nga ang ibig sabihin niya at sinubukan ni Jinho na ipaalala ang patakaran na kailangan ng 8 miyembro sa isang grupo para makapasok sa isang C-rank na dungeon, ngunit maaari nilang punan ang bilang sa pamamagitan ng pag-upo ng mga tao para maghintay sa labas habang sinasakop nila ang dungeon. Bagaman tila mapanganib, kung silang dalawa lang ay masisiguro nila ang kanilang kaligtasan sa lahat ng 19 na raid sa dungeon, ang pagkakaroon ng record na walang namatay sa lahat ng raid sa dungeon ay tiyak na magiging isang tagumpay na maaaring pahalagahan ng kanyang ama. Kaya wala nang pagpipilian si Jinho kundi pumayag, tumayo siya at sinabi kay Jinwoo na siya na ang bahala sa plano ng mga raid at sa pagtitipon ng mga kasamahan, mamaya ay makikita natin si Hunter Chan na nag-e-ensayo sa kanyang personal na track field habang ang cameraman ay nagpapakita ng kanyang galing. Nang handa na siyang magpahinga, umupo siya at tinawagan ang taong nagtatago para lumabas at ang lalaki na naka-business suit ay lumabas, sinabing nais niyang makipag-usap sa kanya kaso naabala siya sa panonood sa kanya. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang business card bilang kinatawan para sa isang guild at lumipat tayo kay Jinho na nagkakaroon ng biyahe sa kotse kasama ang kanyang ama, habang ang dalawa ay nakaupo sa isang hindi komportableng katahimikan. Ang ama ang unang nagsalita at sinasabing mula nang lumitaw ang unang gate sa mundong ito, umikot na ang mundo sa paggalugad ng dungeons at lahat mula sa ekonomiya hanggang sa politika at mga teorya ng sabuatan ay nakaugnay dito, pati na rin ang produksyon ng enerhiya ay lumilipat na sa mahika o minahan sa dungeon. Kaya kailangan ng kanyang kumpanya na makahanap ng paraan para makakuha ng mga mahahalagang kristal ng enerhiya, at kasama dito ang pagkakaroon ng kanilang sariling mga hunter at ang pinakamakapangyarihang guild sa kasalukuyan ay ang Hunters Guild, White Tiger Guild, Fin Guild at Knights Guild. Bilang 5 pangunahing makapangyarihang guild sa Korea, hawak nila ang monopolyo sa lahat ng mapagkukunan mula sa mga dungeons at di niya kayang basta na lang manood habang nagpapatuloy ang monopolyo, lalo na't napupunta ang mga mapagkukunan sa mga taong nagmamalasakit lamang sa kanilang sarili at habang siya, na malaki ang naiambag sa pag-unlad ng bansa ay maaaring gamitin ito para sa mas mabubuting layunin. Ito ang dahilan kung bakit nais niyang magsimula ng isang guild. Nakikinig si Jinho sa talumpati ng kanyang ama at sumasang-ayon sa kanyang sinabi. Ngunit sa kanyang loob, nagtataka siya kung mayroon siyang kakayahan na pamahalaan ang isang ranggong guild gamit ang kanyang mga kakayahan. Sa parke, inaalagaan ni Jinwoo ang kanyang pang-araw-araw na mga training quests, ngunit hindi na siya nagbibilang ng higit sa 100 at kaya ang huling bonus quest ay maaaring isang beses lang na pagkakataon. Nakakadismaya ito dahil umaasa siyang makakakuha siya ng isa pang espesyal na loot box bilang gantimpala sa paggawa ng quest na iyon. Subalit kahit na regular loot box reward lang ito ay maaari pa rin siyang makakuha ng magandang bagay mula rito, tulad ng isang instance dungeon key. Pinili niya ang random loot box at umaasa na makakuha ng magandang bagay subalit pagkatapos mawala ang ilaw, ang nakuha niya lang ay isang bingo card at tinanggap niya ang kanyang masamang kapalaran at nagsimulang maglakad pa uwi. Habang naglalakad, naiisip niya kung paano ang 3 agility points na nakukuha niya sa umagang training ay hindi na sapat para sa antas ng paglago na gusto niya. Gusto niyang makipaglaban sa ilang mga halimaw ngunit sa ngayon, mukhang wala siyang magagawa hanggang sa ma-set up ni Jinwoo ang kanyang mga dungeon raids. Naiisip niya ang mga centipedes mula sa penalty zone at maaaring ito ay magandang mapagkukunan ng experience,
Ngunit hindi siya sigurado kung kaya niya itong talunin sa kanyang kasalukuyang lakas. Walang garantiya na papayagan siya ng sistema na makakuha ulit ng karanasan mula sa isang bagay na itinuturing na parusa. Biglang nakatanggap si Jinwoo ng notification sa kanyang telepono mula sa Hunters Association. Nagfo-form sila ng strike force para sa isang drunkard dungeon na kamakailan lang lumitaw, kaya hinihiling ang kanyang partisipasyon. Hindi siya masyadong nasabik sa ideya dahil ang pagkakaroon ng strike force ay nangangahulugan na hindi siya makakalaban sa buong kapasidad dahil hindi siya magiging mag-isa, gayunpaman ay mas pipiliin niya ang makipaglaban kaysa sa wala namang gagawin. Samantala sa isang dojo, nakikita natin ang dalawang swordsman na nagpapahinga pagkatapos ng isang practice session at isang pamilyar na mukha ang lumitaw. Pinupuri ng kanyang estudyante ang kanyang galing sa espada subalit nais niyang sana ay nakapag-practice siya noong mayroon pa siyang dalawang braso, dahil mahalaga ang mga braso sa paggamit ng espada. Maaaring nawala sa kanya ang malaking bahagi ng kanyang kakayahang lumaban dahil sa pagkawala ng kanyang braso, ngunit ilang buwan na ang nakalipas mula noon kaya nakapag-move on na siya. Nakatanggap siya ng parehong alerto tungkol sa task force at tinanong siya ng kanyang estudyante kung hindi ba siya magre-retiro sa pagiging hunter pagkatapos ng ganoong pinsala. Naiisip niya ang mga pangyayari ng araw na iyon at kung paano siya nakaligtas salamat sa pagtigil ni Jinwoo para tumulong. Hanggat siya ay nabubuhay, nais niyang gumawa ng isang bagay na makakatulong sa lipunan at nakikita natin ang isa pang survivor mula sa Double Dungeon at kasalukuyan siyang naglalaro kasama ang kanyang anak na babae, nang sabihin niya sa kanyang asawa na siya ay tinatawagan para sa isa pang dungeon raid team. Tinanong siya ng kanyang asawa kung hindi ba siya maaaring magretiro sa pagiging hunter at maghanap ng ibang trabaho. Ayos lang sa kanya kahit na mag-flip siya ng burgers, gusto lang niyang umuwi ang kanyang asawa ng nabubuhay at hindi nahahati sa dalawa tulad ng ibang lalaki. Alam niya ang mga panganib na kaakibat ng trabaho ng higit kanino, subalit sa parehong oras ay mayroon siyang batang anak na babae na kailangang alagaan at hindi magbabayad sa sarili para sa kanyang pagkolehiyo, kaya kailangan niyang kumita ng magandang pera sa ilang paraan. Karaniwan ay hindi ipinapadala ng Hunter Association ang mga hunter sa mga dungeon na posibleng makasakit sa kanila. Ang huli ay isang freak accident lang, kaya dapat ay ayos lang siya. Gayunpaman ay nagkamali siya sa pagsasabi ng, ano pa ba ang maaaring magagawa niyang pagkakamali habang marami siyang mawawala dito at sa ibang lugar. Nagagalit si Bake matapos siyang mapasabak sa isang nakakainis na interview at ang panunood niya ulit sa recording ay nagbigay inis sa kanya. Bagamat ang alok para sa interview ay sinasabing para sa isang matino at talentado na hunter, at ang isa pang tao ay masyadong kaduda-duda para ito ay itukoy sa kanya at dito ay may isa pang dahilan kung bakit siya pinapatawag para bumalik dito, at ito ay may kinalaman sa plano ng Eugen Company na pag-aari ng ama ni Jano na magtatag ng sarili nilang guild. Alam na ni Bake ang lahat tungkol dito dahil sinubukan na nilang mangakit ng ilan sa kanilang mga hunter, ngunit alam niya na hindi lamang iyon ang dahilan kung bakit siya pinapapunta dito, kaya't muli niyang tinanong upang malaman ang tunay na dahilan ng kanyang pagpapatawag. Ngayon ay lumipat tayo kay Gia. Nakasinlungkot pa rin mula noong huli natin siyang nakita at nakikipag-usap siya sa kanyang ina sa telepono, na nagtatanong kung ayos lang ba siya at sinusubukan na makonvince siya na mas mabuti pang tumigil na sa pagiging isang hunter, dahil sa natatakot siya sa pakikipaglaban. Hindi gusto ni Gia na tila minaliit siya ng kanyang sariling ina kahit patotoo ito, kaya itinigil niya ang tawag at alam niya na tama ang sinabi ng kanyang ina subalit kapag naaalala niya kung gaano kasipag si Jinwoo na mapabuti ang kanyang sarili, nagbibigay ito sa kanya ng kumpiyansa na subukan ang isa pang misyon upang patunayan sa kanyang sarili na kaya niya ito. Nagkataon naman na natanggap niya ang alerto mula sa association tungkol sa strike force sa dungeon pagkatapos lamang nito, nakita natin si Chagi na lumalapit kay Top of Choi nang makita niyang galit na umaalis si Big sa opisina. Pumasok siya at nakipag-usap kay Choi tungkol sa alok na natanggap niya habang nagte-training siya kanina. Nais ng Eugen Group na kunin siya para sa guild na nais nilang itatag bilang leader ng guild, at bagamat tiyak na isang magandang deal ito, ang katotohanang iniuulat niya ito kay Choi sa lahat ay nangangahulugang tinanggihan niya ang alok ng buo. Nakahinga ng maluwag si Choi na nanatili siyang tapat sa kanyang guild, ngunit may iba pang katanungan si Chahin na nais niyang itanong at nang papasok siya, nakita niyang umaalis si Bake habang mukhang masama ang loob, kaya't nais niyang malaman kung ano ang tungkol dito. Nakikita natin si Vic na kasalukuyang nasa isang bar, nilulunod ang kanyang pagkabigo sa alak habang naaalala niya ang pinag-usapan nila ni Choi at ang kanilang pag-uusap ay may kinalaman sa insidente sa Jedo Island, na nangyari ilang taon na ang nakalilipas at pagkatapos ng ikatlong na bigong misyon upang linisin ang lahat ng mga halimaw doon, idineklara ang isla na off-limits at pinutol ang lahat ng kontak dito. Ngayon ay isinasagawa lamang nila ang panapanahong pagpapatrolya upang matiyak na nananatili ang mga halimaw sa loob ng isla, at ngayon ay nakalimutan na ng lahat ang tungkol dito,
ngunit hindi nakalimutan ni Choi. Plano niyang sakupin ang islang iyon sa malapit na hinaharap, at para magawa iyon ay kailangan niya ang kooperasyon ng lahat ng pangunahing manlalaro upang magtulungan sila at makuha ang suporta ng publiko. Iniisip ang panukala, tiyak na mayroong hindi natapos na negosyo si Vic sa islang iyon na nais niyang asikasuhin at sa ibang lugar, makikita natin ang isa pang lalaki na may hindi natapos na negosyo na nag-hire pa ng isang assassin para patayin ang isang tao para sa kanya. Kinabukasan ay dumating na ang oras para sa strike force ng dungeon na magtipon, at si Jinwoo ay malapit nang umalis para makipagkita sa kanila at lumabas siya para makita siya at nagkomento na bihira na siyang masaktan ngayon, kahit na dati siyang kilala bilang pinakamahina. Ngunit inisip niya na ito ay dahil sa lahat ng ehersisyo na ginagawa niya kamakailan, umalis siya at nakita rin natin si Song sa kanyang daan doon. Ipinaliwanag niya na kahit na siya ay isang bihasang swordsman kaso ang kanyang awakening ay walang ginawa para sa kanyang pisikal na kakayahan, malamang walang silbi ang kanyang swordsmanship laban sa mga magical beasts. Habang patuloy siyang naglalakad, nakita niya si Jinwoo at tinawag siya dahil matagal na silang hindi nagkita at di siya makapaniwala sa malaking pagbabago kay Jinwoo mula nang huli silang magkita. Naibalik pa niya ang kanyang binti sa hindi malaman na paraan, kaya iniisip niya na marahil ay may mataas na antas na healer na tumulong sa kanya at sa kabilang banda, nawala ang kanyang kamay dahil sa hindi ito mabilis na nagamot. Gayunpaman ay masaya siyang makita si Jinwoo doon, pareho silang ipinatawag upang tumulong sa paghawak ng D-rank dungeon, gayon din ang iba pang nakaligtas mula sa double dungeon. Masaya si Jia na makita si Jinwoo, ngunit parehong masyadong nagilty si Kim at si Kang para tumingin ng diretsyo sa kanya at may katuturan ito dahil iniwan nila si Jinwoo na mamamatay doon, at binyantaan pa ni Kim si Song gamit ang espada kaya't marahil ay nahihiya siya sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, nasabik si Jia na makapag-usap kay Jinwoo pagkatapos ng mahabang panahon kaso habang sila ay magkaka-catch up, may van na huminto at tatlong lalaki ang bumaba na nakasuot ng orange jumpers at may kadena sa kanilang mga kamay. Ito ay alinman sa isang fashion statement o talagang nagpa siya ang association na magandang ideya na magdala ng mga kriminal sa raid sa dungeon. Nagsimula na silang magdulot ng problema sa pamamagitan ng panggugulo kay Jia, ngunit mabilis na pinahinto ito ng kanilang handler. Ipinaliwanag sa kanila ang sitwasyon habang sila ay ininform tungkol sa patakaran na naisip ng association. Ang mga kriminal ay nais na bawasan ang kanilang mga sentensya kaya pumayag silang lumahok sa mga raid sa dungeon, kasama ang isang handler na si Kang at para panatilihin silang nasa ayos at halos parang The Suicide Squad, maliban na ang bomba sa kasong ito ay si Kang. Halatang hindi komportable ang iba sa prospect na magtiwala sa mga kriminal para sa kanilang mga buhay, ngunit si Kang ay isang B-rank hunter kaya tiniyak sa kanila ng kinatawan na kung may mangyari man, kayang-kaya niyang alisin ang tatlo sa kanila. May masama na pakiramdam si Jinwoo tungkol dito, kaya hiniling niya kay Jia na umupo muna sa isang ito para hindi siya masaktan at gayunpaman, determinado siyang bumalik ang kanyang kumpiyansa bilang isang hunter, kaya gusto pa rin niyang pumasok sa kabila ng babala niya. Pinalaya ang mga kriminal para makalaban sila ng epektibo, ngunit malinaw na sinabi niya na mamamatay sila kung susubok silang gumawa ng kalokohan. Lumapit si Hee-don kay Jinwoo at kay Song at nagtanong kung sino ang manguna sa misyon ngayon. Humiling si Song na siya ang ilagay sa charge at humingi ng paumanhin sa kanyang pagkabigo bilang kapitan noong huli silang nagtrabaho ng magkasama. Sinisi niya ang sarili sa 7 tao na namatay noon, ngunit salamat sa mabilis na pag-iisip ni Jinwoo ay hindi bababa sa 6 ang nakaligtas, kaya lubos siyang nagpapasalamat sa kanya. Pumasok silang lahat sa dungeon para linisin ito, kaso dito muna matatapos ang recap natin sa anime na ito. Salamat sa inyong panonood hanggang sa muli.